So ngayon mga kapatid, ibigay ko na sa ating second lecturer, si Pastor Eugene Banyes. Siya po ang pastor natin sa Calvary Tabernacle United Pentecostal Church, Baguio City, Philippines Incorporated. Lego, no? Ayan. At siya po ang ating pastor noon. Halos magkakasunod po kami sa Bible School. Although third year po sila, Pastor Banyes, sila po yung aming SBO President. At ang hindi ko makalimutang bagay, dahil ako ay maaga laging magising, amen, ako yung number 1 na ginigising at 20 laok. May tilaok kasi kami, 5 a.m. Sabi niya, Brother Richard, gising na. Sabi ko, Brother Yudi, papunta na ako. Diba, tatayo ako, mga kapatid, pag-alis niya, higa na black ulit. So, hindi ko akalain na magiging pastor ko siya. Naging pastor ko siya sa Baguio for 10 years. Nag-work ako doon, mga kapatid. And I have seen what the Lord has done. Ang ginawa ng Panginoon sa kanilang ministry, mga kapatid. At salamat sa Diyos, naging part ako doon. Sabi ko nga kahapon, hindi ko siya tatawaging tatay kasi bata pa naman siya, mga kapatid. So, kuya na lang. Ayan, kuya tatay. So, ating pong i-welcome si Pastor Banyes. Tumayo tayo lahat, minsan pa, bilang respect natin sa Word of God. Salamat po, Uncle Richard. Kuya niya ako, Uncle ko siya. Uncle. Amen. So, isa pang palakpak para sa Panginoon. Makakaupo na po kayo. Pastor Richard, itong grupo bang ito ay hanggang mamayang hapon ba ito? O ibang grupo naman ni mamaya? Mga kaharap ko ngayon ay ibang tribo. Mayang after lunch ay ibang tribo rin. Okay, sinisigurado ko lang para kumbaga nagkakaunawaan tayo. Dahil ang ibig sabihin niyan, yung babanggitin ko ngayon ay o yung kung yung hindi ko mababanggit ngayon, hindi nyo na maririnig mamaya. Amen. So, kaya babanggitin ko na yung dapat yung marinig. Wala na kayong second chance. Para kumbaga you have only one life. You have only one chance. Okay, sige. Ang lahat ay magsabing thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Masaya po kami dahil ang ilang mga dito ay familiar faces. Sabihin ng hindi mga familiar spirits. Familiar spirits, mga familiar faces. Yan. Ibig sabihin ng familiar faces, baga hindi na bago ang mukha, luma na. Ilan, bago pa. Yung iba nagbabago. Praise God at salamat sa Diyos dahil alam nyo, pag ganitong mga gawain at pagpipon sa gawain ng Panginoon, ay di ba maganda na tayong lahat ay feel at peace. At yan ay napakagandang bagay. At sabi nga ni Pastor Richard, maaring ibang setup ng gawain natin ngayon, pero alam nyo, ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng pagtitipon. Huwag po kayong kumbaga magkaroon ng kaisipan na dahil iba yung setup, iba yung arrangement ng ating upuan, iba yung mga nakatayo rito, iba yung kulay ng katabi mo, sa kulay mo, iba yung amoy niya sa amoy mo. Hindi nakikilos ang Panginoon. Nagkakamali ka. God is no respecter of persons. At ganun din sa mga pagtitipon. Ang Diyos ay walang kumbaga itinatangi as long as He is the one glorified. Hello? As long as He is the one who is being lifted up. Sabi nga ng Panginoon, if I be lifted up, I will draw all men unto me. At alam natin ang talata, for where 2 or 3 gathered together in my name, Jesus says, there am I in the midst of them. Kaya sa ganito mga pagtitipon, at sa ibang mga pagtitipon natin, ano man ang setup, ano man ang ating seating arrangement, magilig ka sa ating pastor, bukas ang puso natin, nakafocus ang ating isipan sa Panginoon at siya ang ating itinataas at wala nang iba. Ikilos ang Diyos, kakatagpo siya kahit anong pangangailangan nyo. Amen. May sakit ka man ngayon sa kumbagay pangangatawan, may sakit ka man ngayon sa pulsa,
May sakit ka man. Anong klaseng sakit man yan? Amen. Habang nagtuturo tayo rito, habang tayo ay nakapokus sa mga salita ng Diyos, kahit wala tayong altar call dahil wala naman talagang pwedeng maging altar na place dito. Habang nakaupo kayo dyan, mga kapatid, kung may pangangailangan kayo, uuwi kayong kinatagpo ng Diyos. Naniniwala ba kayo yan? Minsan may mga kapatiran na, dahil wala pang altar call, hindi pa kakatagpuin ng Diyos yung pangangailangan ko. Makinig ka, pagpasok mo pa lang sa pintuan, kung meron ka ng pananampalataya na hindi ka pa humahakbang, papasok dito, nasa pintuan ka lang, baka lang, bumubukas ka pa lang sa pintuan, nandun na ang, kumbagay, pagkatagpo ng Diyos sa iyong pangangailangan. At yan ay ating sinasampalatayanan dahil ang Diyos natin ay Diyos na kung saan ay kumikilos, gumagawa, amen, sa lahat ng oras at pagkakataon as long as handa ng puso mo para tumanggap sa kanyang katugunan. So sa banal na kasulatan ay buksan natin sa Philippians chapter 1 verse 6. Yan ang pinaka-teksto natin sa ating pag-aaral. Shall we say, in Jesus' name. Amen. Naniniwala tayo na pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. At ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga ay twofold na kumbagay aralin. Okay, sabihin natin lahat twofold. Okay, gusto ko makita yung isang kamay ninyo. Yung kanan muna. Okay, ilang daliri meron yan? Sigurado ba? Hindi pa kayo naputulan ng daliri? Dahil pinutulan na kayo ng daliri ng amo nyo. Okay, wala naman siguro. So merong 5 daliri yan. Sa kaliwang kamay, taas ang kaliwang kamay, ilang daliri yan? 5. So both arm, ay meron tayong 5 fingers. So I will be sharing you twofold lesson. Okay, this is a twofold lesson. Okay, ang una ay 5-fold, okay, or 5 points to consider. And the next lesson is another 5 points to, amen, consider. Now, in your Bible, in our screen, ang sabi yan, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Sa wikang Tagalog, ang pagkasabi dyan, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Alam nyo, ang kausap dito ni Pablo ay mga Pilipino, kako nga kahapon. Lahat ng mga Pilipino ay magsabing Amen. Amen. Alam nyo ba na sa Biblia kinakausap na tayo ng Diyos? Dahil ito'y sulat ni Pablo sa mga Philippian believers. Okay. Mga taga Pilipos. Yan, mga, kumbaga sabi ko nga mga katulad natin, kalahi natin. Okay, kalahi natin in the sense na ang sinulatan dito ni Pablo ay mga mananampalataya na katulad natin. Amen. Mga taong bautismado sa pangalan ni Jesus at tumanggap ng banal na Espiritu Santo. Right. Gusto ko nga makita yung mga nabautismuhan na dito sa pangalan ni Jesus. Amen. O sige, so kalahi natin. Amen. Tayo yung kausap dito. Hindi po ibang lahi, kundi katulad din natin na nakakilala na sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Amen. So dito, mga kapatid, si Pablo actually ay isang apostol na ginamit ng Diyos na nagtatag ng maraming mga gawain. At isa sa mga naitatag niya at mga na-soul win niya ay ang mga mananampalataya sa Pilipos. Okay, ito isang lugar doon sa kumbagay Asia Minor, sabi nga ng ating kumbagay Bible lens. Okay, or Bible, kumbagay, geography. Okay, ito po ay masusumpungan doon sa, kumbagay, lugar na kung saan ay isa sa mga, kumbagay, narating ng Ebanghelyo. Okay, na ipinangaral ni Apostol Pablo. Alam nyo ba na ang bawat iglesia na itatag ni Pablo, sa New Testament na lang, kung papansinin ninyo, okay, there were 7, okay, churches na minention sa New Testament. Na sa 7 churches na ito ay merong personal letter si Paul sa kanila. At isa dito ay ang church sa Philippi. Okay, Pilipos. Na doon ay may mga believers na katulad natin na tumanggap sa pangangaral niya sa mga salita ng Diyos. At sa 7 churches na nandun na na-mention sa New Testament, nandun ang nandun ang Roman Church, Corinthian Church, and then Galatian Church, Ephesian Church, Colossian Church,
What else? Thessalonian Church, and then ang isa doon ay ito, Philippian Church. Alam nyo, nakarating po kami sa Greece. Minsan, way back 19, siguro mag-iisang daang taon nang nakaraan. 1996. Okay, 1996 we were there, mga kapatid. At hindi mo na halos makita kung saan itinayo itong mga simbahan na ito. But we had the opportunity to visit the place in Corinth na yung old Corinth, yung old Corinthian city. Dahil meron ng modern city ng Corinth na ito ay nandoon na mismo sa baybayin. Pero yung old city ng Corinth ay nandito sa bandang itaas. Okay, at nadaanan din namin yung kumbaga nasa aming unahan yung kumbaga city of Thessaloniki, sabi nga nila. Okay, pero hindi namin natuntun, mga kapatid, yung Philippine dahil nanggaling na tayo doon sa Pilipinas. Okay, so now alam nyo kung paano na iba-ibang kumbaga iglesia ito, meron din silang iba-ibang personality. That's right. Alam nyo, habang kayo naglilingkod sa Diyos at tumatagal, mauunawaan ninyo na kahit tayo'y nasa iisang paniniwala, pagtuturo at ibanghelyo, pero katulad din sa pamilya. May mga kapatid kayo, hindi lahat ng kapatid mo'y katulad mo. Maaaring sa apelyido, iisa ang apelyido nyo, pero sa pagkatao, sa personalidad, magkaiba kayo. Lalo na yung kapatid mong lalaki at ikaw ay babae, ang laki ng kaibahan. Hindi na natin kailangan i-spelling yan, ipaliwanag, di ba? So, ganun din sa iglesia. Okay, ganun din sa bawat gawain. At ang sabi nga nila, kung ano ang pastor, ganun din ang mga miyembro. Ganyan nyo yung pastor nyo. Puting-puti. Kayo, namumuti. Talagang ano, di ba? Hello? Kaya katakot-takot na placenta nilalagay mo sa para hindi lang kayo. Sabong papaya, sabong buko, sabong ano ba? Kalamansi, luya, lahat na ng sabon na galing sa ano. So alam nyo, may katotohanan po yun. Kaya kung ang pastor daw ay mapagbigay, mapagbigay din ng iglesia. That's right. Kung ang pastor daw ay palangiti, ang mga miyembro rin palangiti. Nakalabas lahat yung ano niya Kasi Pastor Richard, nakangiti lagi yan. Kahapon, yung ngiti namin, di bumabalik Tuloy-tuloy yung siya na nga. Paglabas dito, parang may singaw pa So, totoo yun, may mga personal. Ang point ko rito, may personalidad ang Philippian Church. Yes. Nawala po doon sa ibang simbahang na itatag ni Pablo. Kahit si Pablo mismo ang nagtatag sa iba't ibang mga simbahan na nabanggit dito, pero may mga iba't ibang personalidad talaga itong mga simbahang ito na naitatag niya. Dahil maaari yung pagtanggap nila sa salita ng Diyos ay iba sa pagtanggap naman ng isang syudad na ito o isang grupo ng mga taong ito. So now, isa sa mga simbahan na hinangaan ni Pablo ay ang mga mananampalataya sa Pilipos. At meron silang katangian na dito'y ating mapupulot. Na kung ito'y pagyayamanin natin, ay ikalalago rin natin sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung sabi nga nila, sa lahat ng bagay na napupuntahan mo, pulutin mo yung maganda, itapon mo yung hindi maganda. That's right. Alam nyo, yan ay applicable din kahit sa gawain ng Diyos. Dahil, alam nyo, sa gawain ng Diyos, hindi naman lahat ng katabi mo maganda Bakit ganyan tingin nyo? No? So, ibig sabihin, may mga bagay na kumbaga kung ito'y makakatulong sa'yo, get it! Yes. That's right. Hello? Amen. Pero kung hindi naman makakatulong sa'yo, forget it! Don't waste your time! Don't waste your energy! At kaya kung yung narinig mong balita ay maganda, then praise the Lord! Pero pag hindi maganda, huwag ka magmukmuk sa sulok. Yun ang ibig sabihin. Now, itong mga 5 puntos na ito'y napakahalaga. Tingnan natin. At dito ay ginamit ito upang, kumbagay, mapagyaman natin kako nga.
Dahil, mga kapatid, ito ang kailangan. Sabihin natin lahat kailangan. Alam nyo, sa bawat gawain, ang Diyos ay nangangailangan ng mga mananampalataya na magiging haligi ng iglesia, magiging pagpapala sa iglesia, magiging ilaw sa iglesia, magiging kalakasan sa iglesia. Hello? Amen. Alam nyo ba na tayong lahat dito, tandaan ninyo, hindi kayo aksidente na nandito. Na kahit minsan ay na-aksidente na kayo. But you are not an accident. I said you are not an accident. Amen. God has a divine purpose for each and every one of you. No, hindi disgrasya na o nagkataon lang na napadpad ka dito. At lalo na sa gawain ito, may plano ang Diyos. Amen. Meron kang kakayanan, meron kang gifting. Hello. Amen. Meron kang potential. Hello. Meron kang ability, meron kang gifts and talents, mga kapatid, na yan ay wala sa iba. Kaya dinala ka dito ng Diyos dahil meron kang ganyan. Na yan ay magiging pagpapala kung iaalay mo sa Panginoon. Okay, so now, let's talk about these 5 kinds of people that the church need. Okay, ito yung hinihingi, ito yung kailangan, ito yung pinaghahanap at naniniwala ako, nandito yan ngayon sa ating kalagitnaan. Yung 5 katangian yan. Hindi lang 5 tao ang kailangan ng Diyos. Pero ito yung 5 katangian na kailangang masumpungan sa gawain at sa iglesia ng ating Panginoon. Ang una ay ang iglesia. Ang Panginoon higit sa lahat ay nangangailangan ng faithful people. Matatapat na mga mananampalataya. Matatapat na mga tao. Kung katapatan ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ito ay higit na binibigyang pansin sa banal na kasulatan. Okay, nowhere in the Bible, amen, commends anyone for greatness or brilliance, but rather for what? Say it again. I said, say it again. Faithfulness. Katapatan. Yan ang binibigyan ng Diyos ng commendation, appreciation sa banal na aklat. Hindi yung kakanyagan, hindi yung kasikatan, hindi yung, kumbaga estado ng buhay na nakakaangat kaysa sa marami. Pero ang pinag-uusapan at binibigyan ng Diyos ng higit na appreciation, commendation ay yung katapatan. Alam nyo, ang katapatan, pagtapat ka, malaki at malayo ang mararating mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tapat kayo sa inyong mga employer, sa inyong trabaho, kapatid. Sabi nga ni Sister Gemma kanina, talagang nais kong sabihin ito, na ang sky ay walang limit, but sky is the limit. Sa gagawin ng Diyos sa inyo. Okay, dahil sa katapatan nyo. Actually, the Word of God is against giving the glory to somebody but God alone. Open in your Bible, you have your Bible with you in Jeremiah 9, John chapter 3, 1 Corinthians chapter 2. So alam nyo ba, mga kapatid, na ang binibigyan ng commendation ay yung katapatan. Dahil in Matthew 25:21, Jesus said, "Well done, thou good and what? Faithful servant." Sa dictionary, sa ating kumbaga pagsasaliksik, alam nyo ba na ang katapatan ay may mga karagdagan pang liwanag? Okay, faithfulness means adhering strictly to the person, cause, or idea to which one is bound or what? Dutiful. Another word for faithfulness is what? Loyal. Shall we say loyal? Loyal. Pagiging tapat, worthy of trust or credence. Napagkakatiwalaan, worthy, consistently reliable. Consistently, sabihin natin lahat consistently. Hindi kumbaga pag sumikat lang ang araw ay nandun na maasahan mo siya, pero pag tag-ulan na at may bagyo na, hindi mo na siya mahagilap at maasahan. Kundi ang katapatan, it should be a all-weather spirit, attitude, and condition of every child of God. Palakpakan natin ang Panginoon. So ito'y dapat, huwag kayo matakot sa ulan pag umulan. Huwag kayo matakot sa araw pag sumikat ang araw. Kundi dapat ang katapatan natin sa paglilingkod sa Diyos. Umulan man, bumagyo man, umaraw man, ay nandyan pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Ganyan bang makakausap ko rito? Hallelujah, siya nawa. So alam niyo mga kapatid,
kapatid, when we talk about faithfulness, faithfulness enables the worker to remain committed in the face of adversity and opposition. Kaya nga kahit may oposisyon, alam nyo, hindi lahat ng panahon ay sumasang-ayon ng mga sitwasyon sa buhay. Yes. Oh yes. Hindi lahat ng pagkakataon ay sumasang-ayon ang mga nagaganap sa buhay natin. May mga panahon nga salungat eh. May mga salungat ng mga sitwasyon. May mga, kumbaga sinasabi nga doon na mga unfulfilled, minsan nga unfulfilled expectancies natin. At nandoon na pag dumarating yan, mga kapatid, kailangan higit pa rin nangingibabaw yung katapatan natin sa Panginoon. Ang lagi magsabi, katapatan. Faithful people can be counted on even in the day of crisis or crisis. Alam mo, dito sa China, dito sa Hong Kong, maraming Chinese dito. Sa Chinese, kumbagay word, ang crisis daw ay dalawang kahulugan. Alam nyo na siguro yan. When they use the word crisis, that depends on how they perceive their situation. It's either what? An opportunity or danger. No? It's either blessing or curse. Parang ganyan sa mga Chinese. That depends on how you perceive your situation, how you interpret your condition. Kaya dito sa mga Chinese na amo nyo at mga nandito sa Hong Kong, mga kapatid ay nakakaunawa na sa buhay dito may krisis talaga. Hindi natin maiwasan yan. Hindi lang sa Pilipinas ang krisis, kahit dito sa Hong Kong. Yes. Pero yan ay depende sa tinatawag na pagtanggap mo o paano at kung paano mo ito ipinapaliwanag o anong pananaw mo sa bagay nito. Amen. Pwede maging opportunity yan ng higit pang tagumpay. O kaya naman, yun na nga, malas, danger. Kaya minsan walang bukang bibig ang iba, kundi malas na buhay. Problema. Bukang bibig nila problema. Pero sa mga anak ng Diyos, hallelujah, Amen. naniniwala tayo na minsan ang problema ay actually blessing na nag-disguise lang. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, faithfulness is real. Madalang ito. But we need people in the church who are what? Faithful. Matatapat. Hallelujah. Sabihin natin lahat, matapat. Matapat. Okay, the path of faithfulness often what? Proves the most rewarding, sabi nga dyan. Okay, so next, number 2. Dahil alam na natin, katapatan. Sabihin natin lahat, katapatan. Okay. The church also need what? Willing people. Ano itong willing people? Okay, hindi lang yung may mga pangalang willing. Hindi yung mga will na will ang kailangan. Yung willing people, ibig sabihin may kusang palo sa Tagalog. Dahil yung kusang palo, initiative, willing. Talagang may kusa. Pag sinabing kusa, yung bukal sa kalooban. Hindi napipilitan. Amen. Hello? Amen. Hindi persado, hindi by force. Okay, so, sa Ezekiel 22 verse 30 ay may salitang Diyos na tinutukoy sa mga talatang yan na hinahanap niya. You know what? The Lord and the church ought to have what? A high priority in our lives. Alam niyo sa paglilingkod sa Diyos, connected yung faithfulness sa willingness eh. Amen. Pag faithful ka, willing ka. Yes. Pag matapat ka, may kusang loob ka. Yes. Kaya itong pinag-aaralan natin kung paano yung daliri natin na 5 sa kanan o sa kaliwa ay they are interconnected. Yung ating hilalaki konektado doon sa ating susunod na daliri. Ang lahat ay magsabing amen. So ganun din dito sa ating pinag-aaralan. Connected yung willingness sa ating faithfulness. Hindi mo pwedeng maipaghiwalay ito. Okay? Alam nyo ba mga kapatid na dapat maging priority sa buhay natin ang paglilingkod sa gawain ng Panginoon? O pastor, hindi mo naunawa, nandito ako sa Hong Kong dahil gusto kong magtrabaho, gusto kong magtayo ng mansion sa Pilipinas. Gusto kong bumili ng hacienda. Gusto kong kumbaga bumili ng bakahan. Kaya dapat akong mag-overtime. Dapat akong mag-double job. Dapat akong talagang sumubsob sa trabaho. Kaya bilisan mo dahil yung oras ko napakahalaga.
May overtime pa ako, may extra job pa. Kung ano-ano pa, alam niyo mga kapatid, tandaan natin, kung meron mang priority sa buhay natin, sa daigdig na ating ginagalawan, ay dapat ang Diyos. Amen. At wala nang iba. Dahil ang motto ng Bible, in Matthew 6:33, God first is the motto of the Bible. Amen. Sabihin natin lahat, God first. God first. Kaya put God first. Seek ye first the kingdom of God. Come on. Okay, so yun ang kailangan natin. Na dapat may kusang loob tayo na kumbagay maglingkod, dumalo sa gawain. Dahil itong priority. Sabi ko nga sa church, lahat ng ginagawa natin outside, amen, sa paglilingkod sa Panginoon hanggang lupa lang. Hindi nyo naunawan. Ulitin ko, lahat ng ginagawa natin outside sa pangalan ng Panginoon hanggang lupa lang. Yes. At hindi natin madadala sa kabilang buhay. Kaya may awit eh, only what's planned for Christ will last. Kaya dapat higit na priority talaga yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. At kung willingness ang pag-uusapan, may kusang loob tayong gumanap at gumawa sa anumang tungkulin, ministry, amen, responsibility na iaatang sa ating mga balikat. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Colossians 3:17, and whatsoever you do, whether in word or deed, you need to do all in the name of our Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So may tanong dito, are you willing to do the work or just willing to watch someone do it? Alam niyo, ito isang bagay na hinangaan ni Pablo sa mga sa mga believer doon sa Philippi, mga Philippian believers. Dahil, mga kapatid, sa iglesia ng Panginoon, katulad dito sa Hong Kong, na inyong kinaroroonan bilang gawain ng Panginoon. Kung gusto man natin lumago, okay, lalo pang lumago sa bilang sa gawain ng Diyos, alam niyo ba na kailangan ng involvement? Amen. Sabihin natin lahat, involvement. Amen. Kailangan ng kumbaga pagpapagamit sa gawain ng Panginoon. And when we talk about involvement, kailangan ang kakambal din noon ay yung willingness natin. This is not a one-man job. Amen. This is not a one-man show. Ang lahat ay magsabing amen. Kung may leader tayo, may pastor tayo, pero kailangan ang mga kapatiran na kayo yun. Na merong willing heart. Yes. Alam nyo, ito yung panahon na minsan hinihintay natin na tayo ay tawagin o tayo ay kalabitin para kumbaga magpagamit, mag-involve sa gawain ng Diyos. Pero ito yung panahon na i-approach nyo na ang lingkod ng Diyos at sabihin nyo, Pastor, ano ba ang may tutulong ko sa gawain ng Panginoon? Ano bang pwede kong gampanan sa iglesia ito? Ano bang pwedeng ministry ang may bigay mo sa akin? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Because I'm telling you, there is a wonderful reward as far as willingness is concerned. Isaiah 1:19-20. Merong gantimpala ang pagkusang loob na pagpapagamit at paglilingkod sa Panginoon. Alam nyo, ang espiritu ng daigdig natin ngayon nakakaiba eh. Lahat na yata may halaga, Pastor, sa paligid. Lahat kayo dyan, di ba may price tag lahat yan? Ng mga paninda. At huwag na huwag mangyari yung pagbaba nyo rito, may tag na rin kayo. Kung magkano ang inyong halaga. Alam nyo, ang mentality, ang spirit ngayon sa paligid ay yung sinasabi nilang, what's in it for me? Anong mapapakinabangan ko dyan? Kung magsisimba ako dyan, kung dadalo ako dyan, kung mag-involve ako sa gawain, anong halaga ang kapalit? Pastor, magkano bang per hora dito? Pag akong nag-gitara ako, akong nag-usher, ako ang kumbagay naging photographer, ako yung taga-kamay, ako yung taga-ayos sa upuan, magkano ba ang halaga? Dapat hindi ganun ang ating attitude at salamat wala yan dito. Amen. Dahil kung meron man tayong paglilingkod na inialay sa Panginoon, kagalakan na natin ito. Yes, that's right. At alam natin, mga kapatid, na higit pa sa pera, higit pa sa material, ang ibabalik ng Diyos bilang reward natin. Kung meron tayong kusang loob
bukal sa puso na pagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Okay, so now, pangatlo, the church need what? People of vision. Kailangan ng mga tao sa iglesia may pangitain. Meron ba tayong pangitain? Alam nyo, madalas na si Jesus ay hindi maunawa ng mga alagad sa mga panahon na siya ay nagtuturo dahil minsan ay mga talinghagang ginagamit niya. At nagtanong ang mga alagad, Lord, bakit puros talinghagang ginagamit mo sa mga pagtuturo mo? Di ba ang sabi ng Panginoon, makinig kayo, may mga nakikinig kasi rito na hindi nakakaunawa. Na kung ating ipaparaphrase at dadagdagan pa ng liwanag ay ang ibig sabihin ng Panginoon, may mga tengang nakikinig pero hindi nakakaunawa. May mga mata na nakatingin pero hindi nakakakita. Malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Ano yung amin niya? Timso mo yung sister, di ba? Nasa Pinas ka pa? Malayo ang tingin. Wala palang tinatanaw. Dahil siya pala'y bulag. Malayo tingin bulag, di ba? Pero walang natatanaw. So alam nyo, kailangan natin ng vision. Na yung focus ng ating pangitain ay dapat iisa. Sabihin natin lahat, iisa. Na ito'y para sa kapurihan ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy yung kwento sa Biblia na nung napapaligiran ng mga Syrian armies ang kinaroroonan ni Prophet Elisha at ng kanyang servant. Paggising nila ng umaga, unang gumising mga kapatid yung kanyang servant, yung kanyang alalay. Pagmulat niya, nakita niya sa paligid ang napakaraming sundalo ng mga Syrians. Bigla niyang ginising ang kanyang amo na si Elisha. Sabi niya, amo, gumising ka, napapalibutan tayo ng mga kaaway. Wala na tayong ligtas. Papatayin na tayo. Pero si Elisha, nung gumising siya, ibang nakita niya. At ang sabi ni Elisha sa kanyang servant, maghunos dili ka, kumalma ka. Mas marami tayong kakampi na nakapaligid sa kanila kaysa sa sila na nakapaligid sa atin. Siguro sabi nung servant niya, Pastor, nako, si Pastor nagdideliryo na. Bakit niya sinabi, nakikita ko mga kaaway yung mas marami. Wala naman akong nakikita ang mga kakampi namin na nakakahigit sa bilang ng mga sundalo ng mga Syrians. Siguro nagdideliryo na si Pastor, Lord, pagalingin mo. Minsan hindi nyo maunawa ng inyong pastor pag nangangaral siya sa pananampalataya. Nangangaral siya, mga kapatid, amen, sa mga bagay na hindi nyo kayang tanawin kung gagamitin ninyo ang inyong mga literal lang na mga mata. Di ba sabi ng Bible, we walk by faith and not by sight. The just shall live by faith. So mga kapatid, when we talk about faith, amen, you can talk about faith without what? Talking about vision. Right. Amen. Dahil ito ay magkasama, kakambal na pinag-usapan natin madalas. So sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Kaya salamat, meron tayong leader, meron tayong pastor na visionary. Sabihin natin lahat, visionary. May pagitain. Amen. At kahit minsan hindi natin kayang makanaw, may paliwanag, maunawaan ang kanyang natatanaw na sinasabi sa atin dito sa likod ng pulpito, let's just flow with Him. Let's just flow with His vision, mga kapatid. Walang mawawala kasi sa atin kung tayo'y sasang-ayon at dadaloy sa pangitain na ibinigay ng Diyos sa atin pong leader, sa ating pastor. Kailangan din ang mga kasama, ang mga miyembro, magkaroon din ng pangitain. Palakpakan natin ang ating pastor. Kaya ang prayer ni Elisha sa kanyang servant, anong naging prayer niya? Panginoon, buksan mo ang kanyang mga mata para makita niya ang aking nakikita. At tinugon ng Diyos yung prayer ni Elisha para sa kanyang servant. At nung binuksan ng Diyos ang mga mata ng servant niya, naunawaan niya yung sinabi ni Propetang Elisha na mas maraming kakampi nila kaysa sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Dahil nung binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata, nakita nga niya na libo-libong mga anghel ang nakapaligid sa kanila. Na mas marami kaysa sa kanyang
may mga panahon na hindi mo dapat i-magnify yung mga bagay na nakikita lang ng mga mata. Kundi, kahit yung mga bagay na hindi mo nakikita, minsan hindi mo kaya may paliwanag. But let's talk about those things, mga kapatid. Yung mga bagay, may mga imposible kasi, pero alam nyo, with God, nothing shall be what? Impossible. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. So now, when we talk about vision, it is the ability to see God's power. Okay, yung kakayanan na makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Siya yung pinakita ni Elisha sa kanyang servant. Kaya nung nabuksan yung mga mata ng kanyang servant, nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. And it is the ability to perceive God's presence. Di ba si Jacob naman doon sa Bethel, hindi niya maunawaan. Pero nung nagising siya, mga kapatid, anong sinabi niya? Dahil sa panaginip niya, okay, ay nakita niya ang isang hagdan na ang dulo ay sa kaitaasan ng kalangitan. At ang lapag ay nandun sa kanyang kinaroroonan. Paakyat, naog ang mga anghel. At nung nagising si Jacob, anong sabi niya? Surely, the Lord is in this place, and I knew it not. May mga bagay na hindi mo kaagad mauunawaan. Right. Nung isang taong ka lang nasanggol, naunawaan mo na ba ang buhay? Kaya mo na bang mag-compute sa calculator? Hello! Wala kang ginawa kundi nagmunguy-nguy-nguy-nguy lang. Iyak lang ng iyak, gatas lang ang alam mo. Yes. Pero nung umidad ka na, naunawaan mo na ang buhay-buhay. So alam nyo, sa paglilingkod sa Diyos, one step at a time lang. Eh sabi ni Isaiah, okay, here a little, there a little. Precept upon precept, line upon line. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sa mga magulang na nakakilala dito sa Panginoon, huwag kayong malungkot. Amen. Dumaan din kami sa mga dinadaanan nyo. Ang susi lang, magpatuloy ka. Amen. Sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. So, kailangan natin ng pangitain. And then, when we talk about vision, it is what? Focus on God's plan in spite of the obstacle. Alam nyo, merong isang kumbaga nabasa ko sa Facebook. Sinong nagbabasa sa Facebook? Sino mahilig mag-Facebook? No? Ang sabi doon, my life may not be going the way I planned or I planned it, but it is going exactly the way God planned it. Ulitin ko, no? Ewan kung sino nag-post dito. Pero ito'y kinopya lang niya rin siguro. O itinagsa kanya. Ang sabi niya, my life may not be going the way I planned it. Ang buhay ko ay maaaring hindi, ang nangyayari sa buhay ko ay maaaring hindi ayon doon sa gusto kong mangyari. But it is going exactly the way God planned it. Pero nangyayari at natutupad kung ano man ang talagang plinano ng Diyos. Alam nyo, maganda yun Palakpakan natin ang Panginoon. Na hindi nangyayari, huwag kang magmukmuk sa sulok. May mas magandang plano ang Diyos. Kaya yung plano mo ay naisang tabi muna. Ayan. Okay, now, tingnan natin. Sabi ni John Maxwell, vision is the ability to see, that is awareness. Kailangan kang aware. Alam mo kung sino ka at nasaan ka. Alam niyo ba kung nasaan kayo at sino kayo? Kaya niyo na bang ipaliwanag pagbaba niyo dyan? Saan ka nang galing? Ano bang ginawa niyo doon? Aywan ko. Ang ingay nila doon. Sigaw ng sigaw yung tagapagturo namin doon. Alam niyo, kailangan maunawaan niyo kung nasaan kayo at kung sino kayo Sino kayo? Mga anak tayo ng Diyos. At pag tinanong ka, paano ka naging anak ng Diyos? Basta, naging anak ako ng Diyos. Hindi ganoon. Kailangan alam mo ang isasagot mo. Ako'y pinatawad ng Panginoon sa aking kasalanan. Nabautismuhan ako sa pangalan ni Jesus. At may Holy Ghost na itinangako ng Diyos na ito'y para sa lahat.
dahil dito sa Hong Kong, ang daming Pilipina. Yung sinakyan na lang namin kanina, mga kapatid, puros Pilipina ang nakasakay. Walang mga incheck. Yung driver lang. At sabi ko mga kausap namin, mamaya mas marami pa po. At siguro naman, mamaya nandyan na sila. Bago kayo uuwi, kailangan may makausap kayong isa dyan. Dahil ang pangitay nila hanggang lupa lang. Ang pangitay natin hanggang langit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And the faith to believe, that is attitude. And the courage to do, that is action. Yan ang sabi ni John Maxwell. Now, kung ating pagpapatuloy mga kapatid, as far as the need, okay, these needs na pinag-usapan natin na kailangan sa iglesia. Sabihin natin lahat kailangan sa iglesia. Okay, vision, you must believe in yourself. That's another, kumbaga, part of vision. Okay, because as a man thinketh in his heart, so is he. You must believe in the future. Huwag yung hanggang dito na lang yata tayo, ito yata yung guhit ng palad ko. Di ba kanina sinasabi ni Sir Gemma, itaas yung mga palad nyo, tinitingnan nyo yung palad nyo talaga. Hanggang doon lang yung nakikita nyo. Ano ba meron dito sa palad ko? Wala na nga guhit naglaho na nga Pero makinig ka. Praise God, kailangan may pakitain ka sa gagawin ng Diyos. Ang lahat ay magsabing amen. Manampalataya ka sa kinaumagahan sa bukas na darating. Do hindi natin hawak ang bukas, pero meron tayong kilala. At yan ay ang ating Panginoong Isus na siyang may hawak sa bukas na darating. Sabi nga ng isang binatilyo na nagbabike, yung kanyang t-shirt sa likod niya ay nakasulat, I'm going to be a doctor someday. Wow. Nagbabike lang siya. Binatilyo pa lang yung t-shirt niya, nakalagay, hindi yung Hinebra, inumin ng tunay na bakla. Hindi yun. Ang nakasulat, I'm going to be a doctor someday. May vision siya. May pangitain. Kayo, may pangitain ba? Anong klaseng pangitain meron kayo? Ay, ganito lang tan. Ganito na lang buhay ko siguro. Habang buhay na lang ako na magsisilbi sa amo. Di ba maganda rin na magiging amo rin kayo? Yes. Di ba? Nagsisimula na ngayon yan Kaya meron na kayong amoy. Magiging amo kayo. Now, ano ba? Doon naman sa kanyang bike ang nakasulat habang nagbabike siya. I'm going to be a Mercedes-Benz someday. Wow. Yun ang sticker ng kanyang bike. Wow. Minsan sinasabi natin, taas naman ang pangarap ng taong ito. Ang taas naman ng kanyang, kumbaga panaginip. Pero alam niyo mga kapatid, lahat ng bagay nagsimula sa pangarap. Yes. Sabi ko nga sa mga taga-Baguio, dahil subok na namin ako, sa totoo lang, nakita ko ang Panginoon na kung ano man tayo ngayon, nagsimula lahat sa pangarap. Sa paglilingkod sa Diyos, maunawaan niyo yan. Kaya mangarap ka lang. Walang bayad ang mangarap. Yes. O ngayon, magsimula na kayo. Mangarap na kayo. Walang bayad yan. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. So look at your potential and not at your past. Hindi, ganito lang kami. Galing lang ako sa ganitong pamilya, galing lang ako sa ganitong tribo, ganito lang tayo doon Mga kapatid, kung doon man tayo galing, meron tayong bukas at kinabukasan na masigit pa kaysa sa ating kahapon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 4, the church needs one, optimistic people. Yung mga optimistic, ibig sabihin ito yung mga mananampalataya na despite ng mga negative situation and circumstances sa buhay na ito, dahil hindi natin maiiwasan yan nandito tayo sa sanglibutan na sanglibutan ito hindi langit Doon may awit na sinasabing kumbaga, let's make a little heaven down here. Pero kahit may heaven dito, still, it's an earthly heavenly. Lupa pa rin ito. So may problema dito, may pangangailangan dito,
may pagsubok dito. Sabi nga ng ating unang tagapagturo, Sir Gemma, merong mga testings dito. Alam nyo, when we talk about testings, trials, hello? Sinong nag-undergo sa inyo ng mga examinations? Lahat tayo, di ba? Iba't ibang examinations. Di ba may examiner? Habang nagtitake ka ng exam, yung examiner, palakad-lakad lang, pasilip-silip lang sa'yo. Pasipol-sipol siya, di ba? Ikaw naman, nakakulot na yung loob. Ano pa yung sagot? Hirap naman eh. Pero yung examiner, pangit-ingit eh. Kaya pag kung may kulang ka ng konti sa yung tornilyo, baka no. Bakit ganon? Ang reaction ng examiner. Dahil, alam niyo yung sagot. Yes. Yung mga blank na nandyan, may sagot na yun eh. Nasa likod. Nasa pinaka last page palagi ng bawat lesson, nandun yung pinaka-answer key. Yes. Ayan, kita nyo? Nandadaya na kayo? Dahil tinignan nyo na agad yung sagot. So alam nyo, ganun ang Panginoon eh. No? Pag may mga testing sa buhay, may sagot siya sa lahat. Amen. Eh, may awit tayo, Jesus is? Yes. What is your question? Sabi na isang mangaral. So now, optimistic people, pagiging positibo. May mga mananampalataya na ang bukang bibig nila, ang hirap naman, hindi natin kaya ito. Wala pang nakasubok dito, nakakatakot dito. Baka hindi tayo magtagumpay. Alam niyo mga kapatid, kung nasa panig natin ang Diyos, tayo'y mga mananagumpay. Yes. Tapo, pag nasa panig natin ang Diyos, tayo'y mananagumpay. At alam natin na nasa panig natin ang Diyos. Palakpakan pa natin ang ating optimist people believes in Philippians 4:13. What is Philippians 4:13? Go with me now. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Isa pa. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yung iba, hanggang dito lang yung ano niya. Quotation niya. Kailangan talagang from heart. Yung parang totoo. Alam niyo mga kapatid, sa buhay na ito, hindi natin may wasak, may problema, may pagsubok. Sino rin kung walang problema? Bossy. Sa mukha pa lang eh. Problema na. Di ba? Sigurado na meron eh. No? So alam niyo ba, ang isang taong optimist ay nagsasabing, by God's help, we can do it. Amen. Pwede natin bang sabihin muli ito ng sabay-sabay, by God's help, we can do it. We can do it. Isa ba yung parang totoo? By God's help, we can do it. Iba, parang hindi pa talaga talaga kumbinsido eh. Sige, sabihin natin, by God's help, we can do it. By God's help, do it. Pwede na rin. At least, meron God's help. Para pag sinabi yung, by God's help, bahala ka! Pero alam nyo ba, mga kapatid, subok na natin ang Diyos eh. Ako, subok na natin ang Diyos. May isang kwento na patawid po sa isang hanging bridge, ang isang elepante. Na yung kabady niya, alam niyo yung kabady niya? Yung kabady niyang daga. Ay, takot na takot. Sabi niya, naku, hindi natin kayang tawirin ito. Dahil napakatarik yung bangin at napakahaba yung hanging bridge. Sabi nung elepante, sumakay ka lang sa likod mo. Kaya natin ito. Habang tumatawid sila sa hanging bridge, gumagalaw yung hanging bridge.
Elepante! Nakakita na ba kayo elepante? Ha? Ocean Park? Meron doon, ano? Sa Manila Zoo, meron. Ha? Matanda na nga lang eh. Nung nakatawid na sila sa kabilang banger, naku, pawis na pawis yung elepante. Ha? Yung daga naman na nasa likod niya, talagang yung pinawisan man. Ha? Ay talagang siguro naligo na siya sa takot sa kanyang pawis. Pagdating doon sa kabila, sabi nung daga kinausap niya, tumingin siya sa mata ng elepante. Sabi niya, friend, sabi niya, we shook the bridge, didn't we? Yabang, ha? Mauga natin yung hanging bridge. Sabi niya, give me 5, man! Yung pagkakamali niya, nung nag-give me 5 sila, patay yung daga. Daga lang siya, nag-give me 5 pa siya, napisa. Pero ang point doon, sino ba talaga? Kaninong pwersa ba talaga na nauga yung hanging bridge? Yung daga na nakasakay sa likod ng elepante o yung elepante mismo? Yes. So ganun din tayo. Hindi sa ating sariling lakas, hindi sa ating sariling abilidad. Anong sabi ng banal na kasulatan? Anong sabi ng propeta ng Diyos sa lumang tipan? For it is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Sige, palakpakan pa natin ang Panginoon. Hallelujah! So by God's help, we can do it! Ha? Kaya mga kapatid, magugulat sila. Amen? Magtataka sila kung bakit natin nakayanan. May mga mahal tayo sa buhay, magtataka sila. Bakit kayo nakaka-survive dito sa Hong Kong? Ha? Pero mga kapatid, hindi na natin dapat ipagtaka pa. Dahil sa tulong ng Diyos, kaya natin ito. Tapos sa tulong ng Diyos, kaya natin ito. Ha? Dahil kung wala ang Diyos, hindi natin ito kaya eh. Nagsasayang lang tayo ng panahon kung tayo-tayo lang. Pero dahil may Diyos tayo, kaya natin. Dahil ang negativism, it will kill the spirit of faith. Kaya minsan yung pagiging negatibo, hindi maganda yan eh. Ha? Alam niyo yung istorya, yung 12 spies. Instead na makarating sila ng madalian sa promised land, it took them 40 long years in the wilderness. Because of their negativism. Okay, these spies, they lost their God-given inheritance because of their negativism. Read in Numbers 13 and Numbers 14, mga kapatid. So, delikado. Sabihin natin lahat, delikado. Huwag natin magnify yung mga negatibo. Kundi ang i-magnify natin yung mga bagay na positibo. Alam nyo, ang isang byproduct ng tinatawag na pagiging pessimist or negativism ay yung complaining habit. Complaining is a habit. A bad one that is highly contagious. Kaya dito sa church natin, dito sa Life Joy International, though by nature tayo ay negative creature, pero dapat ma-overcome natin yung ating complaining attitude. Dahil kahit pa paano, meron tayo niyan eh. Lalo na pag naunahan tayo sa ating upuan. Unahan na. O kaya naman pumasok ka, wala nang upuan. Magko-complain tayo. No. Magpasalamat na tayo. Dahil magandang problema ito eh. Sabi ko kay Pastor Gabukan, magandang problema ito. Na halos wala na kayong maupuan. Meron akong solusyon ka ako sa kanya. Sa next Sunday, maglalagay kami ng sabitan dyan ng hanger. Para pagdating nyo kung wala na kayong maupuan, ihahanger na lang na kami kayo. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam nyo ba, when you are surrounded by complainers, it's easy to become one yourself. Kaya pag may narinig kang nag-complain, sabi mo, sister, isiper mo yung bibig mo.
Pasarilinin mo na lang yan. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Palakpakan natin ang Panginoon. Instead of whining, let's talk about the good things that the Lord has done. And the future of this church, mga kapatid, that the Lord has in store. Ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Because the gratitude spirit, gratitude is riches. Kayamanan ng spirito ng pagpapasalamat. Ha? Kayamanan, sabihin natin lahat kayamanan. Kaya dapat matuto tayo nang magkaroon tayo ng thanksgiving attitude. Ha? Marunong tayo magpasalamat, malayong mararating mo. Sabihin natin lahat, malayong mararating mo. Pero kung complain tayo ng complain, wala kang mararating. Magpasalamat tayo. Sabihin natin lang, magpasalamat tayo. Because if gratitude is riches, complaining is what? Poverty. Okay, ang lahat ay magsabing Amen. Then lastly, in these 5 points that this church need, the church need what? Liberal people. Sabihin natin lahat, liberal people. Ano itong liberal people? Ito yung, kumbagay, bukas na palad. Sabihin natin lahat, bukas na palad. Yes. Yung liberality na tinutukoy rito, yung pagiging bukas na palad. Na ikaw ay, alam nyo, mas magandang maging daluyan ka ng pagpapala kaysa ikaw ang nagiging dead end ng pagpapala. Alam nyo ba na ang Dead Sea ay tinawag na Dead Sea dahil wala siyang outlet. Amen. Kaya sabi nga nila doon, ang alat daw ng Dead Sea ay 10 times saltier than the ocean sea. O yung dagat natin dito. 10 times, sabi nga nila. Kaya pag nag-swimming ka doon, kahit hindi ka marunong lumangoy, mag-floating ka. Talagang lulutang ka. Hindi ka malulunod doon. At ang malungkot doon, walang nabubuhay na isda doon. Kaya tinaguri ang Dead Sea. Patay na dagat. Walang outlet kasi. Tanggap lang siya ng tanggap. Amen. Ha? Ang lahat ay magsabing Amen. Kaya mas maganda na daluyan tayo. Pag daluyan ka, dadaan lahat yan eh. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, kaya nga sabi sa Proverbs 11:24, mga kapatid, kung babasahin nyo dyan sa inyong mga banal na kasulatan, ay ganito pong pagkasulat ng banal na aklat. One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to what? Poverty. So kailangan natin ng pagiging liberal. Okay? Liberality. Generosity. Sabihin natin lahat, generosity. Generosity is giving more than you can. Ha? When we talk about generosity, mga kapatid, God Church can get along with outreach people. Makakapagpatuloy ang iglesia kahit walang mayayaman na miyembro. Ha? Sino ba rito mayayaman? Ayaw niyong magpakilala. Ha? Pero mga kapatid, wala naman talaga rito mayaman sa atin. Mayabang, marami. Meron tayong lahat yan eh, di ba? Ha? But, hindi pwede makapagpatuloy ang gawain o ang iglesia kung walang mga liberal or bukas palad, generous na mga tao na katulad ninyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, the church is not held by wealthy people, but by obedient people. That's right. Oh yes, maging masunurin lang tayo. Because God blesses what? Obedience. And God uses ordinary people. Alam nyo, maraming istorya sa Biblia na pwede natin gamitin. Kulang yung oras natin. Bago ako pupunta sa pinakahuling bahagi ng aralin natin, gusto kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi tayo pinag-aanapan ng Diyos sa mga bagay na wala sa atin. That's right. Ulitin ko, hindi ka pag-ahanapan ng Diyos sa mga bagay na wala sa iyo. Alam niyo, may mga tao minsan, ipapangako nilang ibibigay ang langit at ang lupa.
sa gawain ng Diyos. Pastor, pagpapalain ako ng Panginoon, ibibigay kong langit at ang lupa. Eh, hindi mo naman pagmamayari ang lupa at langit eh. Ibibigay mo. Alam nyo, ipapangako natin ang lahat. Ha? Huwag lang yung nasa atin. May isang miyembro sa simbahan, no? Na-bless siya sa pangangaral nung Sunday. Lumapit siya sa pastor niya. Sabi niya, Pastor, natas ako. Natas. Natas ako, Pastor. Wow. Kinausap ako ng Panginoon sa mensahe. Kaya sabi niya, Pastor, magmula sa linggong darating, ibibigay ko na talaga ang para sa Diyos. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Sister, sabi, Pastor, naunawa ako minsan. Na talagang dapat maging bukas ang palad ko sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi niya, Pastor, alam mo ba, naisip ko, sabi niya, kung bibigyan lang ako ng Diyos ng 50 baboy, magsimula sa linggo, ibibigay ko, Pastor, yung kalahati sa 50. Sabi niya, Pastor, talaga, sister? Oo, Pastor, sabi niya. Promise! Bigyan lang ako ng Diyos 50 baboy. Yung 25 doon sa gawain ng Panginoon. Wow, sabi ko, Pastor, sana lahat ng miyembro dito sa Life Joy. Sister. Sabi ng pastor, paano, sister? Sabi na, kung ang ibibigay lang sa'yo ng Diyos 40 na baboy. Ganun din, pastor, yung 20. Ibibigay ko pa rin sa gawain. Wow, sabi niya, kailangan pa natin ng ganitong miyembro. And then sabi niya, how about kung 30 yung baboy lang na ibibigay? Ganun din, pastor, yung 15 talaga ang ibibigay ko sa gawain. No string attached. Sabi ko, pastor, wow, nabibless talaga ako, sister. Sana ganyan ang lahat ng miyembro sa Life Joy. Sabi ng pastor, sister, paano pag 10 na lang yung baboy na ibinigay? Pastor, 10, 5 pa rin! Ibibigay ko sa gawain. Wow, sabi ng pastor, talaga. I'm blessed, sister. Now, sabi ng pastor, sister, bago tayo maghiwalay, sabi niya, paano kung ibibigay lang sa'yo ng Diyos na baboy, 2 baboy? 2 baboy, mula sa 50, naging 2. Napatigil yung miyembro, sabi niya. Biglang nag-post. Tumingin sa pastor. Sabi niya, Pastor, huwag masyadong mag-personal. Personal niya. Nasilip mo lang na 2 yung baboy ko sa walang personal na naman. Ganyan. Nakakasakit ka na, Pastor. Nakakasakit ka na ng damdamin. Tumalaw ka lang minsan sa bahay namin, nakita mo yung 2 baboy ko doon alaga. Yung sinasabi ko, ipapangako mo ang lahat ng mga bagay na wala sa'yo. Huwag lang yung kaya mo ibigay. Kaya sinabi ko sa inyo ito, pupunta na tayo sa pangalawa. Hindi tayo paghahanapan ng Diyos sa mga bagay na wala sa atin. Maging kusang loob lang tayo. Meron lang tayo spirit of liberality. Dahil ang sabi nga ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, bago tayo mag-break, dahil mas masarap yung tanghalian natin. Give me 5 minutes, Pastor. Sabi nga ni Jeff Arnold. Okay, so now, eto ngayon, yung sharing. Kadugtong ng liberality, yung pagiging generous. Yan ang susunod sa pangalawa, second to the last lesson. Tama ka, sister. Sharing. Sabihin natin lahat, sharing. Tapos sa inyo, hindi tayo paghahanapan ng Diyos sa mga bagay na wala sa atin. Okay, sa banal na kasulatan, okay, ito yung sinabi kong 10:90 sharing dahil sa Malachi 3:8 and 9. Malakay 3:8 and 9. Ano sabi sa mga salita ng Diyos? Basahin natin.
1, 2, 3. Nanakawan ba ng parang Diyos? Kayong ba'y nanakawan ninyo ako? Ngunit ninyong sinasabi, sa anuman namin yung ninakawan. Tuloy sa mga, sabi ng Diyos, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Pansinin ninyo, sa ikasampung bahagi at sa mga handog. Kung sa Ingles, in tithes and offerings. Okay, tuloy. Kayo'y na nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Anong sabi ng Panginoon? Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tuloy. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tuloy. At aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang ang bunga ng inyong lupa. And then lastly, anong sabi ng Panginoon? Ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ng inyong puno ng uba sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinong naniniwala sa inyo na ito'y salita ng Diyos? Amen! Asang dalawang kamay. Okay, sinong naniniwala na pag ang Diyos ang nagsalita, ito totoo? Amen! Oh yes, salamat sa Diyos. Alam nyo, nawa yung pagtasyo ng kamay, hindi dahil nag-inat kayo. Kundi naunawaan yung mga tanong na yun. Dahil doon pa lang, kung talagang dahil affirmative ang inyong sagot, positibo ang inyong sagot, kung talagang bukal sa puso nyo na ito'y sinagot nyo dahil may pangunawang isip nyo na nagsasabing, totoo yan, tapos ng ating lesson na pangalawa. Kaya 5 minutes, mahaba na nga eh. Naunawaan nyo ba? Yes. So now, anong ibig sabihin ng 1090 sharing? Itong 1090 sharing, mga kapatid, ito yung susi. Sabihin natin lahat susi. Susi. Sino may mga dalang susi sa inyo? Yes. Ako may dalang susi sa aming, doon sa aming kwarto doon sa Bel Air. Bel Air. And we are staying at Bel Air Tower 3. 43rd floor. Come on. I have the key to unlock that door. How about you? You have your key? Your suitcase key? Is that the only key that you have? Alam nyo, depende sa susi yan eh. Hello? Ito'y susi ang pintuan talaga sa 43rd floor. A. Room A. It's not a room, but it's a big room. It's a house A. Dahil doon yung katapat, B. Galing nyo talaga. Oh, pastor, believe na talaga ako. Na-disciple mo talaga itong mga ito. Mga wais kayong mga miyembro. Alam nyo, kasunod ng A. Pero di ba, alam natin na hindi lahat ng susi ay pwedeng mag-fit in doon sa pintuang yon. Yes. Kung gamitin mo ito, hindi ito yung susi para doon eh. Ito yung susi para doon sa pintuan. Pag gumamit ka na ibang susi, hindi mo mabubuksan yun. Yes. The same thing sa mga pagpapala ng Diyos. Sino gustong pagpalain dito? Yes. May tamang susi para mabuksan yung pagpapala na itinalaga at plinano na ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kako nga sa inyo kanina, ito'y salita ng Diyos, pangako ng Panginoon, nasa sa atin kung paano natin ito gagamitin mula ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, marami sa atin, nasa palad nyo na ang susi. Hello, nakikinig pa kayo? Tumingin kayo rito sa taong nandito. Mahalaga ito eh. Alam nyo, lahat kayo alam nyo na itong susing ito eh. Yes, amen.
na pinag-usapan. Nabasa na nga natin eh. Pero marami sa atin na para bagang ganitong sitwasyon nila, hawak na nila yung susi. Pero alam nyo ba, nasa pintuan lang sila. Yes. Hindi nila ginagamit upang makapasok sila sa kaloob-looban, amen, ng mga pangako at pagpapala ng Diyos na itinalaga sa kanila. Amen. Eh, sino sa inyo, kung binigyan ka ng ganitong susi, matutulog ka lang ba doon sa may pintuan? Wow, ang ganda naman ng bahay dito. Dito na lang ako. Ay, may susi. I will enjoy my day dito. No! Alam niyo ba mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos. Yes. Dapat burahin na natin yung mga bukang bibig natin at bukabularyo na ganito lang tayo at bukang bibig natin na kumbaga kawawa tayo. Mga kapatid, hindi tayo mga kawawang cowboy. Yes. Mga anak tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba may awit kayo, I'm a millionaire? Yes. Oo. Kayo mga milyonaryo. Amen. Na walang bahay at lupa. Bakit? Dahil hindi dito yung bahay at lupa natin. Amen. Ha? Hindi tayo nagpapakilala, mahirap na. Ha? Maraming pang sold out. Because this world is not our home. Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, tignan natin. What is this? Okay. 1090 concept. Alam niyo ba mga kapatid, I have this food for thought. Tignan natin. Nasa inyong notes ito. Tithing is not a financial issue but a faith issue. Ha? Kung pag-uusapan natin ang pagbibigay ng ikapu at kaloob, gusto mong idagdag yung kaloob. Dahil makinig kayo, pag nagbigay kayo ng 10% sa inyong income, actually, isinoli nyo lang yung sa Diyos. Yes. At wala pa kayong ibinigay. Amen. O pastor, ano ibig mo sabihin? Eh, nagbigay naman na ako ng tithes ko. Ha? Eh, meron na ako ibinigay sa Panginoon. No! Actually, hindi ibinigay ang dapat gamitin dun eh. Isinaoli mo lang yung sa Diyos. Yes. Right. Dahil sabi dyan ng Bible, sa Panginoon talaga yung 10% sa lahat ng ating income eh. Yes. Kaya yung kasabay namin kanina sa bus, na 11 years na yung isa na nandito sa Hong Kong, yung isa naman ay 30 years na. 3 dekada na nandito sa Hong Kong. Sabi ko siguro po, talagang yung bahay nyo sa Pilipinas, hindi na maakyat ka po. Naitayo nyo na, malapit na siguro sa langit yung bahay nyo doon. Tagal nyo rito. Ha? So kako, gano'n na pala kung kayo katagal dito. Opo, gano'n na kami katagal. And then kako, magkano ngayon ang monthly wages dito ng mga katulad po ninyo? Sabi nung isa, 3,880. At pag mabait-bait po yung employer, katulad ko, sabi nung isa, 4,000 po. Ha? Depende raw sa amo yan, kung gwapo yung amo mo. Ha? O may kaya. Parang gano'n. So, gano'n po kasimple lang. Okay, kung pag-aaralan natin at uunawain ang pangako ito ng Panginoon. Ng 10% doon, syempre, pag kumikita kayo ng 4,000 a month, ang 10% doon na ito ay sa Diyos, magkano yun? 400. 400, ganun po yun. At hindi kayo paghahanapan ng 400,000 kung hindi nyo kaya. Right. Then sabi ko sa inyo, hindi kayo paghahanapan ng Diyos sa mga bagay na wala sa atin. Amen. Hello? Huwag ka mangangako ng 50 baboy kung iisa lang yung baboy mo. Di ba? Amen. Ang lahat ay magsabing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dahil kung anong nasa iyo, yun ang palalaguin, yun ang pagpapalain, yun ang, kumbaga, imumultiply ng Diyos. Amen. Kaya yung 10% doon, sabi ng Bible, yan ay sa Panginoon. Pag ibinigay mo yun, actually, ibinalik mo lang yun sa Diyos. Amen. Wala ka pang ibinigay. Dahil sabi ko nga, halimbawa, nang hiram ka ng plancha. Yung plancha niyang hindi sa'yo, hiniram mo, sister, kaya ibalik mo. Pag ibinalik mo dun sa hiniraman mo, meron ka na bang ibinigay sa kanya? Wala, ibinalik mo lang dahil hindi sa'yo yun eh. Ganon din po ang pagbibigay ng ikapo. Yung ikapo sa Biblia, sa Diyos yun.
Kaya nga ang ginamit doon, mabigat eh. Sabihin natin lahat mabigat. Hindi si Pastor Gabukan, hindi si Pastor Badges ang nagsabi. Ang Diyos ang nagsabi na pag hindi mo ibinigay yung ikapo mo, ninakawan mo ang Diyos. Yes. Ang Diyos, hindi, kami mga pastor, nag-iingat po kami sa pagbibitaw ng salita sa likod ng pulpito dahil ayaw namin masaktan yung mga maramdamin na katulad niyo. Wow! Salamat sa Live Joy, walang maramdamin. Dahil nakangiti, ang maramdamin hindi ngumingiti. Umuusok ang ilong mo. Nakipagtigasan ng tingin sa mga ngati. Pero kayo, nakangiti kayo, kaya salamat mga kapatid. Hindi ako, kumbaga manginginig ka rito pag tumatayo ka pag mga tao. Tapos umuusok pa yung ilong. Pero kayo, nakangiti kayo kahit nasasaktan na eh. Ginamit ng Diyos yung salitang ninanakawan. Mabigat po yun. Magkikipagpalitan kagad tayo ng puro-puro sa Diyos. Magkikipagtalo tayo niyan pag sinabihan kang magnanakaw ka. Anong ninakaw ko sa'yo? Pero ang Diyos ang nagsabi. Yes. Bakit? Okay, dito sa inyong notes, makikita nyo, may 5 puntos dyan kung bakit. Na dapat tayo magbigay ng ating ikapo. So ang ikapo, mga kapatid, sa Diyos talaga yan. Eh pag hindi mo ibinigay yan, yung sa Diyos, pagmamayari niyan, sabi niya, ninakawan mo ako. Eh ibalik mo yung dapat. Sabihin natin lahat, ibalik. Dahil pag hindi mo ibinalik yun, yun ang ginamit ng Diyos. Ang Diyos ang nagsalita, mabigat yun. At pag ang Diyos ang nagsalita, mga kapatid, hindi po siya, kumbaga, hindi kanya pinagbibintangan. Alam ng Diyos ang sinasabi niya. Sabihin natin lahat, alam ng Diyos ang sinasabi niya. Okay, so now, it is a faith issue when we talk about tithing. Hindi ito pera ang pinag-usapan. Alam nyo, may mga pastor na halos ayaw nilang magturo ng tithing dahil ang tingin nila sa pastor na nagtuturo ng tithing mukhang pera. Pero tignan nyo itong mukhang ito. Wala ba lang picture dyan? Okay, nandun na sa camera. So alam nyo, hindi po dahil itinuturo natin dito na mukhang dolyar itong pastor ito, mukhang pera. Alam nyo, it is all about faith. Yes. Sino may pananampalataya rito na magpapalain kayo? That is Yes. the issue. If you want to be blessed, Bless the Lord. you need and you must Give. follow the word. Because this is all about what? Faith. May pananampalataya kang pagpapalain ka, kapatid, sumunod ka sa salita ng Diyos. Walang mawawala sa iyo. Yes. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, ano ba ang ikapo? Ang ikapo, napakasimple niyan, 10 bahagi sa lahat ng ating kinikita. Eh, binigyan ko na kayo ng example. Kung kumikita kayo ng 4,000 a month, yung tithes noon ay 400. Pag yan ay dinala mo rito sa gawain ng Panginoon, makinig ka, ibinalik mo lang yung para sa Diyos. Yes. Now, kailan ka nakakapagbigay ng offering? Pagkatapos mong mai-separate at maibigay yung tithes mo, Yes. doon sa natirang 90%, doon ka, kumbagay kukuha at saka mo lang masasabing, Lord, eto yung aking love offering sa iyo. Huwag mo sabihin, oh, ang laki nung tithes ko. Lord, may binigay na ako sa iyo. Ang sabi ng Diyos, hindi sa iyo yun eh. Ipinilig mo lang yun sa akin. Kaya ngayon, doon sa natirang 90%, doon ka magbigay. Tignan natin kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa akin. Yan. Kaya doon sa salita ng Diyos, kaloob, 10 bahagi at mga alay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, ito ang dahilan kung bakit dapat nating maunawaan ito. Dahil ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Number 1. The reasons why we need to give our tithes and offerings is this. Number 1, lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Amen. Sabihin natin lahat. Alam nyo, ang isa sa mga problema ngayon sa daigdig, hindi lang dito sa Hong Kong, hanggang Pinas, hanggang lahat ng sulok ng daigdig, ay yung pagiging, kumbaga yung mentality ng pagiging ownership. Akin kasi ito eh.
Lupa ko ito, bahay ko ito, sasakyan ko ito eh. Alam nyo ba mga kapatid, walang bagay sa daigdig na ito na masasabi natin atin. Sorry na lang. Kung ang mentality natin ay, yung titulo yan, pastor, nakapangalan kasi sa akin. Yung 10 hektarya doon, ang pangalan ay nasa akin. Kaya akin yun. Alam nyo, ang totoong istorya ay ito. Ang lahat ay sa Diyos. Amen. Sabihin natin lahat ay sa Diyos. Mga awit 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang narito ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Okay, tapos na yung aking 5 minuto. Kung maunawaan nyo ito mga kapatid na ang lahat ay sa Diyos, pero mang bagay na masasabi natin pagmamayari natin. Actually, buhay nga natin sa Diyos eh. Hindi, pastor, ako ang kumakain eh. Akong nagtatrabaho, akong naliligo. Akong nagpapagal, ako lahat ang gumagawa eh. Hindi ang Diyos eh. Alam nyo ba mga kapatid, panahon na nabuksan natin ang ating unawa. Hindi ito mahirap tanggapin, hindi ito mahirap sundin, hindi ito mahirap ipamuhay. Kung naunawaan lang natin na ang lahat pala'y sa Diyos. Amen. Kahit tulog ka, nagtatrabaho ang Diyos eh. Amen. Sino dito ang nagpapatimok ng kanyang puso habang kayo tulog? Sinong gumagawa niya? Sinong nagsusupply ng oxygen habang tulog ka? Sinong nagbabantay sa mga mahal mo sa buhay habang nandito ka? Sino ang kumbaga ang nag-iingat sa atin 24 oras sa isang araw? 7 araw sa isang linggo, 4 na linggo sa isang buwan at 12 buwan sa isang taon. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Amen. Ayaw ko kung naunawaan niyo yan. At naunawaan natin na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Amen. Walang anumang bagay na masasabi natin atin. Tayo'y makinig kayo. We are not owner of what we have. But we are just what? Steward. There's a big difference between owner and steward. Amen. Ownership and stewardship. Katiwala lang tayo. Sabihin natin lahat, katiwala tayo. Ibig sabihin, pinapadaan lang ng Diyos sa sarili natin, sa mga kamay natin ang lahat. Ang nagmamay-ari ng lahat ay ang ating Panginoon. Kaya, pag ibinigay mo yung sa Diyos, tandaan mo, magpasalamat ka. Dahil binigyan ka ng Panginoon ng tiwala na mas malaki nga yung iniwan sa'yo para ito'y pagyamanin mo kaysa yung bagay na ibinalik mo lang sa pangalan ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dahil pag nagbigay ka ng ito, ito'y pagsamba sa Diyos. Sabihin natin lahat, pagsamba sa Diyos. Oh, yes. It is an act of worship once you give your tithes and offerings sa Panginoon. Alam nyo, gusto nating sambahin ng Diyos ng bukas palad na nakataas ang ating mga kamay. Huwag lang galawin yung ating bulsa at mga pitaka. Pero alam nyo, sabi nga ni Pastor Gabugang kanina, may mga pagtaas ng kamay na ganito eh. Meron din ganito. Ano kaya kung itaas din natin yung kamay natin ng ganito? Lord, eto, katiwala mo ako, Panginoon. Ang sayo'y sayo. Dahil ang lahat ay sayo. Amen. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating. Kaya bago ka pa magsimba, kailangan, di ba, bago ka mag-church, nakabihis ka na. Sinong nag-church ngayon dito na nakapajama pa? O sinong nag-church dito na nakapambahay lang? So, maaaring maganda yung pambahay mo, pero alam natin yung kasuotan na hanggang bahay lang. Pag nag-church ka, kailangan ibihis mo yung hindi naman pinakamamahalin, pinaka-best na damit mo para sa Panginoon yan eh. Kaya naghahanda ka eh. Di ba, pag sasakay kayo, inihanda nyo na yung pamasahin nyo. Eh bakit pagdating sa gawain eh? Bahala na kung anong badukot mo. Pag dumaan yung offering basket, at nang nailagay mo tuloy yung resibo ng 7-Eleven. Ay, hindi dapat. Bago pa kayo mag-church, kailangan
nakaseparate na yung para sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ito'y nagsamba sa Panginoon. At ito rin ay tanda ng matibay na pananampalataya at pananalig sa Diyos. Dahil pag nagbigay ka ng iyong ikapo at kaloob sa Panginoon, ang sinasabi mo sa Diyos, God, nagtitiwala ako, naniniwala ako sa salita mo, na pag sinabi mong pagpapalain ako, pag nagbigay ako, pagpapalain mo ako, Panginoon. Salamat sa malakas na amen. Kago, ito'y tanda ng isang matibay na pananampalataya. Huwag nawa yung amen natin ay awang. Kumbaga sa Grego na salita, awang. Ha? Amen. Pero awang. Huwag naman tayong pa-amen, amen lang just for the sake na tapusin ko na ito. Kaya kong unawain yung mga amen eh. Okay, and then ano ba? Ito ay tanda ng katapatan, loyalty. Yes. Hindi lang tanda ng matibay na pananampalataya, pero ito ay tanda ng kumbagay katapatan, loyal, pagiging loyal. When we talk about loyalty, tithing is evidence that our hearts are truly loyal to God. Dahil, Lord, I will offer everything to you. Dahil lahat naman ay sa iyo, Panginoon. Alam niyo ang Diyos, maring sinasabi natin, Pastor, di pag nagbigay ako niyan, maghihirap kami. Ganun ba ang Diyos na nakilala niyo? No, no, no. Na gusto niyang gumapang kayo sa hirap? No, no, no. Come on, tell me. No. Alam niyo, hindi ganun ang Diyos. Yes. Sige. Ayan! Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Na gusto niyang maghirap tayo. Para matapos yung lesson ko, ay mag-picture tayo. Alam niyo, hindi ganun ang Diyos eh. Amen. Nagkakay na, oh, Lord, gusto mo bang maghirap kami pag nagbigay kami ng tithes and offering namin? God, paano yung mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas? Naghihintay sila ng suporta. Sayang pa kung ipadala ko yan, kapatid. Hindi mo dapat panghinayangan ang pagbibigay mo. Dahil ang kakambal ay pagpapalang higit ang pinadala ng kung si Pastor Banyesala ang nagsabi lang yan, sabihin ko sa iyo, huwag kayo maniwala. Oh. Pero dahil Diyos ang nagsabi sa mga talatang ito, maniwala kayo. Yes, that's right. Walang mawawala sa atin. Okay? And then ano pa? Panghuli. Ito'y nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa materialismo. Alam niyo, yung daigdig ngayon na ginagalawan natin, napaka-materialistic. Kaya mga tao ngayon, ang Diyos nila'y material. Ang Diyos nila'y pera. Ang Diyos nila, mga kapatid, ay mga bagay na tinatangkilik nila. Pero alam nyo ba, pag inilagay natin sa kaba ng Diyos, ang para sa Diyos, makinig ka, ikaw ay mapapalaya sa espiritu ng materialismo. Yes. Hindi kasalanan ng material na bagay. Don't get me wrong. My Bible tells me the love of money is the root of all evil, not the money itself. That's right. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng material, kailangan nyo ng cellphone. Hindi kasalanan yan. Pero nagiging kasalanan kung ang ipinampili mo ay yung tithes mo. Ang offering. Oh yes, totoo yan. Yes, that's right. That's right. Alam niyo mga kapatid, sabi nga ng banal na aklat, ang sa Diyos ay sa Diyos, ang kay Caesar ay kay Caesar. Diba? Nagbabayad nga tayo ng tax eh. Nagre-reklamo ba tayo sa gobyerno? Yes. Eh bakit pag tithes ang pinag-uusapan, nagre-reklamo tayo? Diba? Dito sa live show, hindi nagre-reklamo ang mga tao rito. Salamat sa Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Nyo, tayo lahat nagbabayad ng taxes. Pag sakay nyo ng bus, may tax na yun eh. Pag kumain kayo sa mga kainan, may added tax yun. Sa Pilipinas, may VAT nga eh. Value added tax. Ha? Alam nyo, sa church, hindi tax yung pagbibigay ng tithes. Amen. Actually, it is the key for your abundance. Yes, amen. Sa gobyerno,
gobyerno, pag nag-tax ka, merong rebate pang ibinabalik? Wala. Pero sa Diyos, pag nagbigay ka, makinig ka, higit pang ibibigay at ibabalik na. Subok na natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating. Hallelujah! Sabihin natin lahat, hallelujah! Hallelujah. Okay, so tatapusin ko sa mga talatang ito. Balikan natin yung Malachi 3:8 and 11. Malakay. Alam nyo, sa inyong notes, merong version. Sundan nyo sa inyong notes. Okay, eto, tingnan natin. Anong sabi diyan? Basahin natin 1, 2, 3. Will a man rob God? Yet you are robbing me. Makinig kayo. You are robbing me, sabi ng Diyos. Not robbing alcohol. But you are robbing me. Ninanakawan niyo po, Diyos ang nagsasalita. Tuloy. But you say, how have we robbed you? Anong sabi ng Panginoon? In your tithes and contributions. That's another word for offerings. 9. Tagalog naman. Kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan. 10. Bring all the tithes, the whole tenth of your income. Take note of that. Dahil 10% napaka-specific ang Diyos. Pag binigay mo lang 5%, hindi tithes yun. Pag binigay mo lang 9%, hindi tithes yun. Napaka-specific ang Diyos sa kanyang mga salita. It should be the 10% of your income. Ang lahat ay magsabing amen. Okay. Then, anong sabi doon ng Panginoon? Into the storehouse, that there may be food in my house. And then another, okay, the following verse says, test me in this. Subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon. And see if I will not what? Throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Wow, ang ginamit dito, floodgates. Nakakita na ba kayo ng dam? Yun yung floodgates. Pag binuksan yun, biro nyo. Walang silid na kalalagyan. And pour out blessings beyond your what? Wildest dreams. Ha? And then, ano pang sabi ng Panginoon? For my part, I will defend you against marauders or pirates, protect your wheat fields and vegetable gardens against plunderers. So, ang panghuli ay ito, mga kapatid. Bakit hindi natin subukan ng Panginoon? Sabihin natin lahat, subukan ng Panginoon. Nasubukan niyo na ba ang Panginoon? Amen. Anong klaseng kaparaanan ang ginawa nyo para subukin ang Diyos? May dalawa yan eh. Dalawa yan eh. Yung isa, yung iba nagsasabi, tignan ko nga kung hindi ako magbibigay ng tithes at offering ko, tignan ko nga talagang susumpahin ako ng Diyos. Dahil ang kabaliktaran ng pagpapalay sumpa. Yes. Hello? Yun ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita eh. No? So yun ang negatibo. Pag gano'n yung mentality natin, mga kapatid, alam na natin ang mangyayari. Pero pag ang nasa isipan natin na nagsasabing, subukan ko nga yung sinasabi ng mga ngaral na ito. Mula sa linggo, talagang bawat matatanggap ko na pagpapala na ibibigay sa akin at dadaan sa palad ko, 10% of that iseset aside ko sa Panginoon at plus yung aking love offering sa Kanya. Saan mo kukunin yung love offering? Doon sa 90% na natitira sa'yo. Maring sinasabi natin, ang laki naman ng tithes ko. Anong mas malaki? Yung tithes mo, yung 90% na naiwan sa'yo. Anong mas malaki? 90%. Yes. Ano kayo kung baliktarin ng Diyos? 90 ang ibigay mo sa Kanya at 10 yung maiwan sa'yo. Diba? Hindi natin kayang tanggapin yun. Pero pwedeng mangyari yung sister. Bakit? Sa Diyos ang lahat eh. Amen. Yes. Ha? Sino sa inyo rito, halimbawa, merong sakahan, yung lupa, ang nagmamay-ari ay hindi ikaw. Yung binhi, binigay lang sa'yo para itanim mo. Yung kabayo, yung kalabaw, paano mang ginagamit na pang-araro, lahat sinupply. And then, yung patubig, ibinigay din. Yung abono, ibinigay din. Tapos pagdating ng anihan,
Sasabihin nung nagmamayari sa lahat, okay, eto, sa'yo, 10%. Sa akin, 90%. May karapatan ba siyang gawin yun? Ano sa palagay niyo? At ito pang istorya, pati ikaw, pagmamayari niya. So alam nyo, hindi unfair ang Diyos eh. Napakahigit pa sa pagiging fair ang Diyos. Bakit? Kahit siyang nagmamayari ng lahat, pati ikaw sa Kanya. Dahil darating ang araw, kukunin niya yung buhay mo eh. Hindi sa'yo yan. Hindi mo pwede sabihin, Lord, hindi mo pwede kukunin niya ng Diyos. Kahit na sa panahon hindi mo pa inaasahan eh. Pero ang Diyos, napakabuti niya. Dahil kahit siyang nagmamayari sa lahat, ang hinihingi niya lang na ibibigay natin ng tapat ay yung 10% bahagi. At binibigyan tayo ng laya mula doon sa natitirang 90% kung gaano mo siya kamahal. Hihintayin ka lang niya. Doon mo ipapakita kung gaano mo kamahal ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang susi para mabuksan ang mga bintana ng pagpapala ay nasa iyong palad. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Taas natin ating mga kamay sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! At ibigay ngayon sa pinakahuling bahaging ito. Minsan may mga nagsasabi na hindi natin, kumbaga, sa ganito mga pagtitipon, sabi nga, maaaring ibang pagkilos ng Diyos. Dahil ang pinag-uusapan natin ay maaaring sinasabi natin, paano makakakilos dito ang Diyos? Ang pinag-uusapan natin ay mga bagay na pananalapi. Alam niyo ba mga kapatid, hindi natin pwedeng limitahan ang pagpapala ng Diyos. Hindi natin lahat pagpapala. When we talk about pagpapala ng Diyos, we are not just emphasizing here monetary or material or financial blessings. But even beyond those things, God is able, more than able to bless you. He could bless you more spiritually. He could bless you more physically. He could bless your family as well. Hallelujah! So ang pagpapala ng Diyos hindi lang nakafocus sa mga bagay material. Doon ang Diyos kaya niya rin i-provide ang lahat ng ito. Pwede niyang pagpalain ang mga mahal mo sa buhay na nandun sa Pilipinas. Kahit nandito ka, ikaw lang ang sumusunod sa salita ng Diyos. Isa sa mga araw na darating, may balitang makakarating sa iyo dahil sa katapatan mo dito sa paglilingkod mo sa Panginoon. Magugulat ka na lang. May milagrong ginagawang Diyos sa pamilya mo sa Pilipinas. So mga kapatid, subukan natin. Subukin natin ang Panginoon. Meron pong isang kwento bago ako magtapos na isang manlalakbay na nandun po sa ilang. Uhaw na siya. Halos mapatid na ang kanyang hininga sa kanyang kauhawan. Bigla siya nakakita ng isang kumbagay, bahay kubo na doon siya sumilong at pagdating niya doon ay meron pong isang poso. Alam niyo yung poso? Yung diagmatic. Dahil disyerto ito, nagtaka siya may poso doon sa isang kubo na kanyang narating. At sa tabi ng poso na ito ay meron isang pitcher ng tubig. At sabi niya, wow, sa wakas may tubig. Dahil naghahanap siya ng tubig para mapatid ang kanyang pagkauhaw. Pero sa tabi ng isang pitcher ng tubig na ito ay merong isang papel na ang nakasulat doon ay ganito. Kapatid, sabi niya, kung sino ka man na nakarating sa kubong ito, alam kong ikaw ay uhaw na uhaw. Pero eto, nandito ang susi upang mapatid ang iyong pagkauhaw at para magkaroon ka ng inumin sa patuloy mong paglalakbay. Ang sabi sa sulat na ito na nakalagay ay ganito, kung gagawin mo ito, ay mangyayari. Ang sinasabi ko sa iyo na hindi ka mauubusan ng iinumin. Ibuhos mo lang ang pitcher ng tubig na ito dito sa posong ito at simulan mong bombahan dahil magkakaroon ka ng higit na supply ng sariwang tubig. Ang manlalakbay na ito nasa kanyang desisyon. Pero
nauhaw na siya. Sabi niya, totoo kaya itong papel na ito at nilalaman ang sulat na ito? Paano? Kung talagang patay itong tubig na itong posong ito, sayang itong isang picture. Pag ininom ko ito at meron pang matira, at least makalakad pa ako ng malayo-layo ng konti. Kung ipupuos ko dito, paano pag hindi na mabuhay itong poso na ito at patay na? Baka mamamatay lang ako. Nadilat dahil wala akong mainom na tubig. So mga kapatid, ang taong ito ay nagkaroon ng desisyon. And he took the risk. Kako, he took the risk. R-I-S-K. Alam nyo, marami tayong definition sa faith. But my best definition for you now, as far as faith is concerned, faith defines us R-I-S-K. Amen. I said faith defines us what? R-I-S-K. Risk. So he took the risk. Nung ibinuhos niya sa gripong yon, unti-unti niyang binubombahan. Sa simula, wala pang lumalabas na tubig. Sabi na ako, nagkabali ako. Sabi ko na nga, hindi totoo. Ang sinasabi ng sulat dito, niloko ako. Pero the more na binobomba niya, bumibigat ng bumibigat yung handle. Alam yung sinasabi ko, mga kapatid? Nakasubok na ka ba kayo na kumagay magigit ng tubig sa isang jetmatic? Na pag bumibigat na yun, ibig sabihin, the water is coming up! Malapit na yung tubig. Kaya habang binubomba niya, bumibigat ang bumibigat at laking gulat niya. Nung, kumbagay, pangalawa, pangatlo, kumbagay lakas niya, binuhos niya, biglang bumuhos. Bumulwak ang tuloy-tuloy na tubig. Hanggang sa luminaw ng luminaw. At nandun nakainom siya ng sariwang tubig, nalagyan niya pa yung mga containers niya. Amen, ng mga extra tubig niya sa kanyang paglalakbay. At ang sulat na nandun sa pinakahuli ay nagsasabing, kapatid, kung ginawa mo ito at nakainom ka na ng tubig na sariwa, nalagyan mo na ang mga containers mo, ang pakiusap ko lang, sabi sa pinakahuling bahagi, may PS, pahabol na sulat. Pwede mo bang lagyan uli yung picture na yan? Lagyan mo uli yung picture na yan ng tubig. At yan naman ay para sa susunod na manlalakbay na dadaan sa lugar na ito. At ang ginawa ng taong ito, sinunod niya, nilagyan niya ng tubig uli yung picture na ito para siyempre sa mga susunod na manlalakbay. Amen. At hindi lang yun ang ginawa niya. Doon sa dulo ng kapirasong papel ay nilagyan niya, kapatid, gawin mo rin ito. Dahil sabi niya, subok ito, nasubukan ko. Totoo ito. Hallelujah.